Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos ay hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sa dami ng mga batas na dapat ituro at ipaliwanag, marahil ay dumating na rin ang gurong ito sa punto ng kanyang buhay na maging siya ay nalilito na rin kung alin ba sa mga ito ay higit na mahalaga kung ihahambing sa iba pang mga utos. Ibinigay sa kanya ni Jesus ang buod ng lahat ng batas na nasasaad sa dalawang pinakamahalagang utos. Ibigin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Bagamat maraming utos na dapat isaalang-alang, mahalagang malaman din natin na ang mga ito ay ginawa hindi lamang upang sundin at gawing mabigat ang ating buhay. Nangunguna sa mga layunin ng pagkakaroon ng kautusan ang kapakanan o kabutihan ng tao. Ipinakikita din natin sa pagsunod natin sa batas ang ating paggalang at pagmamahal sa gumawa ng mga batas na ang tanging layunin ay ang pangalagaan ang kaayusan at kapakanan ng ating buhay. Ang mga kautusan ng Diyos ay daan lamang upang tayo ay makarating sa kanyang kaharian. Nasa atin ang pagpapasya kung tatahakin natin ang daang itinuturo ng Diyos. Paano mo isinasabuhay ang batas na nagsasabing mahalin mo ang Diyos ng buong puso? Paano mo naman ipahahayag ang pagmamahal mo sa Diyos sa iyong pakikipagkapwa-tao?